Madalas po nakakaramdam tayo na tayo nanghihina, 'no, na lagi tayong, nadadapa sa ating pong mga hinaharap. Iniisip po natin na sana ay mas malakas sana tayo at, matatag. Gaya po ng isang, palm tree, 'no, na kilala sa pagiging, resilient, fruitful at, vibrant. Pero 'wag po kayong mag-alala dahil pangako ng ating Panginoong Diyos na nakasaad sa awit, 92:12, 'no, ito po ay napakagandang pangako. Sabi po dito, "Ang matuwid ay lalago na gaya ng punong palma," 'no? Siya'y lalago na gaya ng sedro sa Lebanon. Ang ganda po mga kapatid. Ipinapangako ng Diyos na ang mga namumuhay ng matuwid ay uunlad, may tibay, patuloy na lalago, lalakas ang kanila pong mga kalooban at, pangmatagalan ang kanila pong magiging impluwensiya. Now dito po sa awit, 92, ito po ay isang awit ng Sabat, awit ng, kapahingahan, ng pagsamba at, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. 'No, sa mundo po ng maraming, nauubos ang mga bagay, kumukupas ang mga ari-arian at bumabagsak ang tila mga ating, tinayo na parang hindi babagsak, may ibang pangako ang Diyos para sa mga matuwid. Una, pag-unlad, 'no, hindi po pagkalanta. Pangalawa, paglago, hindi yung pagkakatigil sa kanilang kinakatayuan. At pangatlo ay lakas, hindi po yung pagiging marupok. Gumamit po si David ng dalawang makapangyarihang larawan. Yung una, puno ng palma, yung palm tree na ito po ay matibay at namumunga. Ang sunod rin naman ay yung sedro ng Lebanon, 'no? Ito po naman ay matatag, ito po ay marangal at ito po ay tumatagal. Alam niyo po, sabi ni Ellen White sa Christ Object Lesson, ang buhay na nakatago kay Kristo sa Diyos ay magiging mabunga at matatag. Kaya naman kung nais niyo na kayo ay maging matatag, hindi kayo basta-basta nadadapa, hindi kayo, sumusuko sa buhay, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil kapag tayo ay nakatayo doon mismo sa kinalalagyan ng ating Panginoong Diyos, magiging katulad po tayo ng palm tree at cedar of Lebanon na ito po ay matatag, marangal, tumatagal, at maraming bunga. Ganyan kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Now, tingnan po muna ulit natin yung ating pong text, no, sa English po. Ano po ba yung sinasabi sa English? Sa Psalm 92:12, "The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar of Lebanon." No, maganda po yung binanggit po natin kanina, yung mga katangian ng cedar of Lebanon at mga palm tree. Kaya nga tingnan po natin ang 5 puntos, 'no, mula po dito sa text na ating pong binasa at, gagamitin po natin yung acronym na PLANT. Oh, yan talaga ang plant, ang cedar of Lebanon at saka yung palm tree. Yung letter P, planted by the Lord, 'no? Itinanim mismo ng ating Panginoong Diyos, 'no, yan ang pinakaunang puntos. Pangalawa, letter L, lives through storm like the palm. Kapag tayo ay nakatanim sa ating Panginoong Diyos, ay dadaan ang anumang bagyo, tayo pa rin ay nagiging, matibay at nakatayo. Letter A, always growing. Hindi po tayo magiging stagnant. Tayo po ay laging lalago, 'no, at tutubo. Letter N, noble and strong like cedar, 'no, marangal, 'no, matibay na gaya po ng cedro, 'no, cedar of Lebanon. And letter T, testifies through a fruitful life. Tayo po ay magpapatotoo sa magitan po ng namumungang buhay. Okay? So tingnan po natin ang ating pong acronym na PLANT. At first point, ang binabanggit po natin dito, planted by the Lord. Ano daw po?
tayo mismo ang itinanim ng ating Panginoon. Binabanggit po doon sa text, the righteous shall flourish, no? Ang matuwid daw ay ano daw? Lalago, no? Ang katuwiran po ay hindi po likha ng sarili po natin. Ito po ay ano itinanim mismo ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi po ito parang bigla na lang tumubo o kaya na nanggaling sa kung saan. Meron nagtanim at ang ating Panginoon, siya po ang naglagay po niyan, no? Yung katwiran sa ating mga buhay. Nagsisimula po ang pag-unlad yan sa tamang lupa. Ibig sabihin, sa presensya ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay lalago. Ang itinanim ng Diyos, siya rin po ang mag-aalaga at magpapanatili, no? Although meron tayong part din na talagang magtiwala tayo sa ating Panginoon, ang ating Panginoon, siya po ang naglalagay ng environment kung saan tayo po ay lubos na lalago. Sabi po sa Psalm 1:3, He shall be like a tree planted by the rivers of water. Ano po ba ang makikita po natin kapag ang isang puno ay malapit, no, sa ilog? Nakikita po natin na malago po yung mga yan, no? Sila po ay nagbubunga sa tamang panahon. Hindi sila basta-basta nalalanta. Bakit? Dahil sila ay malapit sa tubig kung saan yun ang dahilan para sila po ay lumago. Ganyan po tayo. Kapag tayo po ay malapit sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay magiging matatag. Tayo po ay lalago at tayo po ay magiging matibay at maraming bunga. Ang sabi pa si Jeremiah 17:1-8, Blessed is the man that trusted in the Lord. No, mapalad daw ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Inisip natin mapalad yung maraming pera, no? Hindi po. Baka iniisip po ninyo sa material na bagay na kukuha yung ating pong magandang buhay. Hindi po yan, no? Ang kapayapaan, hindi yun makukuha ng pera. Pero magiging mapalad po tayo kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Sabi sa Education, page 103, Those who trust in God are planted by His own hands, no? Katulad ng binasa natin po kanina, kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ang Panginoon mismo ang nagtatanim sa atin at tayo ay inaalagaan ng ating Panginoon. Sinisiguro po ng ating Panginoon na kapag tayo ay nakatanim sa Diyos, hindi lang tagumpay ang ating pong makakamit. Magkakaroon tayo ng mabuting posisyon, seguridad, no? Kapag tayo ay tamang nakaugat, no? At maganda ang magiging resulta kapag kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Pangalawang puntos po, letter L, lives through storm like the palm tree, no? Kapag tayo daw po ay nakaangkla sa ating Panginoon, ay mabubuhay tayo kahit sa gitna po ng bagyo, no? Na tulad po ng isang palm tree, hindi po basta-basta nagigibay ang palm tree. Ito po ay matatag. Sabi po doon, shall flourish like the palm tree. Lalago gaya ng puno ng palma. Alam niyo po, yung punong palma ay yumuyuko sa bagyo, ngunit hindi po siya nababali. Mas tumitibay po ito at lumalalim lalo ang kanyang ugat pag merong mga pressure, no? Ang matuwid ay ganun din. Hindi tayo ligtas sa bagyo, pero tayo po ay pinapatatag ng bagyo. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4:8-9, troubled on every side, yet not distressed. Yan. Alam niyo po sa buhay natin, makakaranas tayo ng mga kabagabagan, no? Pero sa kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi po tayo nalulumbay, no? Laging nandiyan ang ating Panginoon, pinapalakas po tayo. Hindi naman po sinabi na, sige, magtiwala ka sa akin, iaalis kita dyan sa mga kabagabagan. Hindi po. Bakit? Kapag inalis mo tayo ng ating Panginoon at inalagay tayo sa safe
place, paano tayo lalago diyan, 'no? Ang isang diamond, nagiging matibay siya at nagiging makinang, maganda because of the pressures that it experience. Gano'n din po tayo. Kapag tayo po ay nakakaranas ng kabagabagan at tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon at tayo po ay lumalago sa pananampalataya natin at lalabas tayo ng mas matibay, 'no? At mararanasan po natin ang kapangyarihan natin, Panginoon. Sa Isaiah 43:2, "When thou passes through the waters, I will be with thee." Ang ganda po, 'no, ng mga pangako ng ating Panginoon. Isa sa napakagandang pangako ito. Kapag tayo daw po ay dumadaan sa tubig, ang ating Panginoon ay sa atin. Alam niyo, hindi po tayo hindi tayo alien, 'no? Hindi tayo malayo, 'no, nakaranas po tayo ng mga baha, 'no? Ang iba sa atin maaaring nasa bundok payo, pero nakakaranas din minsan, 'no, sa Baguio minsan ay bumaha. Iniisip natin, mataas yan, bakit bumaha diyan, 'no? Ang naging problema pala, nabarahan yung drainage at doon sa Burham Park ay doon nagkaroon ng baha, naipon po yung tubig doon, 'no? Tayo po ay hindi po tayo malayo sa mga ganyan, nakakaranas po tayo. Pero tayo man ay nakakaranas ng hirap, ng baha sa buhay natin, ang ating Panginoon, sinasamahan po tayo. Hindi po tayo iniiwanan. Sabi po sa isang aklat, Testimonies, Volume 5, page 344. Trials strengthen the character of the righteous, 'no? Ang mga pagsubok daw ay nagpapalakas sa karakter ng mga matuwid. Kayo po ba ngayon, nakakaranas ba kayo ng pagsubok, 'no? Oo, minsan pagka hindi tayo nakakaranas sa pagsubok at dumating ang mga pagsubok ay hindi natin makayanan. Kaya kailangan po kasi ay itatalaga natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Hindi kasi po tayo bibigyan ng ating Panginoon ng mga pagsubok na hindi po natin kakayanin. Now, kung tayo ay mahina at hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi naman tayo bibigyan ng ating Panginoon ng mga pagsubok na mabibigat. Unti-unti po yan para tayo po ay lumakas. Kaya umpisahan na po natin. Kung hindi kayo nakakaranas ng pagsubok, maaari siguro ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi ganun kalalim, 'no? Pero kapag kayo nakakaranas ng napakabigat na mga pagsubok, ibig sabihin po niyan, malapit ang ating Panginoon sa atin. Magtiwala po tayo ng lubos sa Kanya. Alam niyo ba, 'pag dumarating ang bagyo, huwag po natin itanong, "Bakit ako?" 'No? Sa halip ang itanong po natin, "Panginoon, paano mo ako papatibayin sa mga pagsubok na dumadating sa atin?" Okay? Ang pangatlo po, letter A, always growing, never stagnant. No? Sabi po dun sa text, yung isa sa mga linya doon ay, "He shall grow." No? Tayo po ay lalago. Ipinapangako po ng ating Panginoong Diyos na sa atin na patuloy po tayong lalago. Hindi lang spiritual, no? Kundi tayo po ay lalago sa emosyonal, sa physical, 'no? Dahil ang nangyayari kapag tayo sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon, nagiging malakas tayo, hindi lang po sa emotional at spiritual. Maaaring masabi po natin, minsan babagal yung paglago natin, pero ito po ay magiging tuloy-tuloy, 'no? Kahit sa pagtanda po natin, patuloy pa rin tayo na magiging hinog, 'no? Dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 4:18, "The path of the just is as the shining light." Ang landas daw po ng matuwid ay parang liwanag na sumisikat, 'no? Kaya nga, kung may liwanag, siyempre, iniisip natin, walang kadiliman. Hindi tayo matatakot. Bakit po tayo natatakot? Dahil madilim. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero kapag nasa Panginoon po tayo, maliwanag ang ating pong landas. Dahil ang ating Panginoon ang siyang nagpapaliwanag nito. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. 2 Peter 3:18 sabi po, "Grow in grace and in the knowledge of our Lord." Lumago daw po tayo sa biyaya
at pagkaalam, no, sa ating Panginoon. Now, tayo po ay hindi makakaranas ng pagkabigo dahil kilala natin yung ating pong sinasandigan. No? Kapag hawak natin ang kamay ng ating Panginoon, matatakot po ba tayo? Ganon din ang mga bata, hindi sila natatakot kahit madilim ang kanila pong nilalakaran. Maari siguro na hawak ang kamay, maaring matakot, pero ang anak, kapag sinabi niyang karga, yan, siyempre ang tatay hindi po yan tatanggi. Siya po ay kakargahin niya ang kanyang anak. At lalong magiging matatag yung anak. Hindi na po siya natatakot. Bakit? Yakap siya ng kanyang tatay. Now, ganun din po. Kapag tayo, no, ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, no, tayo po ay magiging matatag kapag humaharap sa mga problema natin. Kaya nga, huwag tayong tumigil sa paglago. Ibig sabihin, huwag tayong tumigil sa pagbasa ng banal na kasulatan. Huwag tayong tumigil sa mga pananalangin po natin. Huwag tayo pong tumigil sa paglilingkod natin upang mahasa ang ating pong pananampalataya. At tayo po ay matuto sa mga experience po natin. Alam niyo po, ang karya ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nagre-retire. No? Tayo po ay patuloy na lumalago. Dahil wala po kasing sukdulan ito. Yun ay tuloy-tuloy, no, na ating pong paglago na kasama ang ating Panginoon. Okay? Ang pang-apat po na puntos, no, letter N, noble and strong like cedar. Ang sabi po dito, like cedar in Lebanon. No? Ano po ba ang importante o kahalagahan ng cedar sa Lebanon? Alam niyo po, ang cedro ito po ay matangkad. No? Maaring marahil sa atin ay hindi pa nakakita ng cedar of Lebanon. Ito po ay matangkad, ito po ay matibay, ito po ay tumatagal ng maraming taon. No? Now, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na yantok. No? Matibay po yan. Ano pa, bayabas, no? Puno ng bayabas. No? Kahit doon ka na sa dulo. Pero siyempre minsan, pag mabigat ka, mababali yung bayabas. Pero alam niyo po, matibay ang bayabas. Dahil may mga panahon na nung ako po ay bata pa, gumagapang ako doon sa sanga ng bayabas. Sa dulo pa yung mga bunga, pero naaabot ko yun. Hindi nababali. Matibay. Na yung cedro ay ganun din. No? Cedar of Lebanon. Sumasagisag po ito ng katatagan, no? Sumasagisag po ito ng dangal at lakas, no? Ipinapangako sa atin ng ating Panginoong Diyos ang lakas ng ating pong kalooban, lakas ng ating karakter. Hindi lang po ito panlabas na tagumpay, kundi ito ay puso na rin natin magiging matatag ang ating pong mga kalooban. Ang sabi po sa Isaiah 61:3, trees of righteousness, the planting of the Lord. No? O hindi po tayo nagiging makatwiran dahil sa sarili po nating katalinuhan o lakas. Tayo po ay nagiging matuwid dahil na rin sa ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante na tayo po ay magtiwala. No? Basahin natin ang banal na kasulatan upang lalo pa tayong lalo nating matutunan, no, ang ugali at karakter ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Ephesians 3:16, strengthened with might by His Spirit in the inner man. No? Pinapalakas ang ating pong kalooban, yung ating pong pagkatao. Yan po ang ginagawa ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Ang lakas po ng karakter ay nahuhubog, no, sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Hindi po sa sarili nating pag-iisip, kundi tayo po ay nagiging malakas kapag natututunan po natin ang ugali ng ating Panginoon. Kaya nga, hangarin po natin ang tibay ng karakter, hindi po lamang sa ginhawa ng kalagayan po natin. Gusto po kasi ng ating Panginoong Diyos na tayo ay umugat, no? At lumago
upang tayo po ay hindi matinag kung ano man ang mga pagsubok na darating sa atin. At ang pinakahuling puntos po na sa atin, number 5, no? 5.5, letter T, no? Testifies through a faithful life. Alam niyo po, kailangan rin naman na tayo sa ating pong paglago ay mamunga po tayo. Ang pag-unlad po sa buhay natin kapag meron tayong connection sa ating Panginoong Diyos, yung pagsasalita po natin, yung ating pong pagkilos, yung pag-iisip po natin, yung galaw po natin, ay tumuturo sa ating Panginoong Diyos. No? Hindi po nagiging kahiya-hiya ang ating pong buhay kapag tayo ay gumagawa dahil may natutunan po tayo sa mga kilos ng ating Panginoon. Ang punong palma po, binanggit din po dito yung palm tree, no? Ay namumunga. Ang sedro ay nagbibigay ng lilim at pakinabang. Yung palm trees, no? Masasarap ang bunga ng palm trees. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi po lamang sa atin. Ito rin po ay dapat ipamahagi natin sa iba. No? Tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon para tayo rin ay maging pagpapala sa iba. Alam niyo po, ang buhay na matuwid ay nagiging buhay na lubos na patotoo. Kaya nga kung titingnan po natin sa Matthew 5:16, let your light so shine before men. No, paliwanagin daw po natin ang ating pong ilaw sa harap ng maraming tao. No? That ang Panginoon ay mabigyang kapurihan sa magitan po ng ilaw na nakikita po sa atin. Ano ay ibig sabihin paliwanagin? Ibig sabihin, kung nakilala natin ang ating Panginoon, tayo rin naman ay magiging ilaw sa daan ng mga tao na nasa kadiliman para sila po ay mapalapit sa ating Panginoon. Para rin naman sila ay makilala ang ating Panginoon. At sila rin ay tumanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Sabi po sa John 15:8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Paano daw po natin niluluwalhati ang ating Panginoong Diyos? Sa magitan po ng pamumunga ng sagana. Kayo po ba ay nagbubunga? Nagiging maayos na po ba ang ugali po natin? Hindi na ba tayo magagalitin? No? Tayo po ba ay nagiging dahilan para ang mga tao ay ma-reconcile? Tayo po ba ay nagsasalita ng ayos? No? Hindi na po ba tayo nagsasalita ng mga kung ano-anong mga bagay? Nakapag-aangat po ba tayo ng mga karanasan ng mga tao sa paligid po natin? Kailangan nating mamunga. Dahil ang ating Panginoon ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang sabi po sa Gospel Workers, page 352, a consistent Christian life is the most powerful sermon. Ang mabuti at saganang Kristiyanong pamumuhay, ang pinaka makapangyarihang sermon. No? Kaya nga, maaari tayong mangaral sa magitan ng buhay po natin kapag tayo ay nakaangkla sa ating Panginoon. Kaya nga, hayaan po natin mangaral ang ating pong buhay. Kahit minsan ay hindi tayo nagsasalita, nakikita po nila yan. Kaya sila po ilalapit, magtatanong sila, bakit ganyan ang ugali mo? Talagang banayad ikaw at ikaw ay very peaceful. Gusto ko rin niyang kapayapaan na meron ka. Maaari natin silang ituro sa ating Panginoong Diyos. Kailangan tayo po ay umunlad upang ang iba rin naman ay makahanap ng lakas, upang ang iba rin naman ay makaranas ng kapayapaan at pag-asa kay Kristo. Now dito po sa awit, Psalm 92:12, ito po ay pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat tapat na mananampalataya. Ikaw po ay itatanim, no, ng Panginoon. Ikaw ay tatagal, no, sa gitna ng bagyo. Ikaw ay patuloy na lalago. Ikaw ay mananatili, no, na matatag. At ikaw ay namamumunga ng bunga. Kaya naman,
dito sa ating pong pinag-aralan. Alalahanin po natin yung acronym na PLANT. No? Letter P, planted by the Lord. No? Ang ating Panginoon ang siyang nagtanim sa atin. Letter L, lives through storm like the palm. Ano man ang dumating sa buhay po natin, sa gitna ng bagyo, tayo pa rin ay mamumuhay ng sagana at payapa. Letter A, always growing. No? Hindi tayo nagiging stagnant. Lumalago tayo. Yung mga natutunan po natin ay tuloy-tuloy. Kung dati-rati mainit ang ulo natin dahil sa paglago natin, nagiging mapayapa na tayo. Kung dati ay mataasin tayo dahil sa ating Panginoon, unti-unti tayo po ay nagiging mapagpakumbaba at marami pang characteristics ng ating Panginoon ang ating pong natututunan kapag lagi tayong kasama ng ating Panginoon. Letter N, noble and strong like the cedar. No? Nagiging marangal po tayo, nagiging matibay. And letter T testifies through a faithful life. Tayo po ay nagpapatotoo, no? Na may bunga ng buhay ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang punong kahoy, hindi po ito nagpupumilit na lumago. Nananatili lamang ito na nakaugat at tumatanggap ng sustansya. Ganon din po tayo. Manatili tayong nakaugat sa ating Panginoong Diyos at gagawin tayo na uunlad sa bawat panahon. Anuman nang dumating sa ating pong buhay, tayo ay magiging matatag sapagkat ang ating Panginoon ang siyang nagpapatatag sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa napakaganda pangako na inyong binigay sa amin. Panginoon, nais po naming lumago ng matatag at patuloy na nagbibigay bunga, nagbibigay ng mga pagpapala at lalong-lalo na nagiging daan upang marami ang maakay sa inyong banal na paanan. Kaya naman sa umaga po ito, hinihiling namin yung inyong patnubay. Samahan nawa po kami at patuloy na kayo ang siyang umakay sa amin. Manatili kami na nakaangkla lamang sa inyo upang kami ay lumago na ayon sa inyong nais sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.